Yang kaibukinang ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na tulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay ng law. Kaya sa puso mo't damdamin, kapatan niya'y aking pupurihin. Naghihirap ka, O Diyos, tapat ka ng tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunawan, maaasahan ng lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunawan, maaasahan ng lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunawan, maaasahan ng lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, dakila kapag ito'y mahimay na sa habang panahon. Sa bawat hirapin na buhay may daroon, daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y lahat sa amin noon hanggang ngayon.
Dakilain po natin ang ating Panginoon sa umagang ito. Tayo po ay manalangin, tayo po ay magpalinis sa Panginoon sa umagang ito. Hingin po natin ang kapatawaran mula sa Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan. Sa umagang ito ay isa pang pagkakataon na mas lalo pa natin na makilala ang Diyos sa ating mga buhay. Lalo pa natin siyang maranasan at maramdaman. Sige po tayo manalangin. Panginoong Diyos, Ama naming buhay, salamat po sa umagang ito sa iyong kadakilaan. Salamat po, Ama, sa iyong pag-ibig na hindi kumukupas. Ama, sa pagkakataong ito, kami po ay nagsasama-sama at kami ay nagbibigay ng papuri, pasasalamat sa iyo. Ama, sa oras po na ito, hinihiling po namin ang iyong pagpapatawad, paglilinis sa aming mga kasalanan. Amin pong hinihiling ang kapatawaran sa lahat ng aming nagawa sa inyo. Linisin niyo po kami sa pamamagitan ng dugo ng aming Panginoong Hesus. Salamat po sa oras na ito. Nawa, Ama, ikaw maparangalan sa pagkakataon kami ay nagtitipon-tipon, kami nagdadasal, kami ay humihingi ng iyong salita na magiging gabay namin sa araw-araw. Panginoon, sa amin pong nararanasan na pandemic sa pagkakataong ito, Lord, marami po kayong tinuturo sa amin. Lord, sabi po ng salita mo na kailangan namin magpasalamat sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng mga nangyayari, Lord God, dahil ito ay kasama sa kalooban mo. Kaya kami, Panginoon, sa kabila ng paghihirap, lalo na po, Panginoon, ng karamihan, Lord, na sobrang nasalanta, Panginoon, apektuhan, Lord God, ng sakit na ito. Lord, ang kalooban mo ang patuloy na mangingibabaw. Kaya, Panginoon, tulungan niyo po ang lahat. Salamat po. Gabayan niyo po kami sa amin pong pag-uusapan mula sa salita mo. Tulungan niyo po kami maunawaan ito at may apply sa aming mga buhay. Ito po ang aming samot panalangin, tinataas sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayong umaga, of course, nakaka-excite kasi pangalawang linggo na natin ito na nasa live streaming po tayo, no? Pero ang nakaka-excite po is yung pagbabalik po natin lahat, no? Alam ko po mag-uumapaw ang church natin. Alam ko po excited po ang lahat, no? Sa panahon na matapos po itong COVID-19, no? Alam ko po dadalhin niyo ang inyong mga mahal sa buhay para po tayo magkaroon ng great celebration, a victory celebration, na tayo po ay nagtagumpay sa labang ito kasama ang Diyos, no? Kaya po be excited, at alam ko po na hindi po tayo pababayaan ng Diyos sa gitna po ng mga pangyayaring ito. So, bibigyan ko po kayo ngayon ng mga biblical foundation na kung saan para po mapawi yung, of course, yung pangamba ngayon, no?
marami po ang papanik, no? Marami pong naghihintay sa mga pagpapala na ipinangako sa atin ng gobyerno. Ngayon, bibigyan ko po kayo ng katotohanan patungkol po sa ating mga nararanasan. Part 3 po ito ng ating topic about COVID, Christ over infectious disease, no? Viral infectious disease. So, ngayon ay handa niyo po ang inyong mga Bible, of course, Bible, notebook, and then handa niyo rin po yung mga ballpen para po mag-take down notes po kayo sa inyong pong mga bahay dyan. So, kung ready na po tayo, ang atin pong topic ngayon is about atonement. No? Atonement. So, ibang translation ay reconciliation. So, gagamitin ko po yung word na atonement kasi napaka ganda po nito, ang meaning nito. So, open your Bible in the book of Romans chapter 5. Okay? Romans chapter 5. Actually from verse 1 ito hanggang verse 11. So, babasahin ko po muna itong verse 11. Okay? Sabi dito, not only is this so, but we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation, or we have received atonement. Okay? Napakaganda po ng verse na ito, na kailangan merong word siya na we rejoice, no? Yung rejoice means you kailangan kang magalak, no? Dahil nakatanggap ka ng reconciliation, no? Of course, talaga pagka nakatanggap ka, masaya ka, no? Pero ngayong umaga or this week, sino na po nakatanggap ng inyong tulong mula sa ating pamahalaan, mula sa ating mga barangay? No, baka pwede kayong magtaas ng kamay diyan kahit di ko nakikita, no? Of course, may natanggap tayo. Ang iba naman na mabasa ko ay hindi sapat, no? Kulang. Ang iba naman ay naiinggit tayo sa ibang mga city dahil parang madadami yung kanilang natatanggap. Tama po ba? Tapos parang kumpleto talaga. So may iba namang lugar nakatanggap ng bigas, parang ano tawag niya? Parang inuunahan na ng mga amag, no? Kaya di rin makain. So nakakalungkot yung mga ganung istorya, no? At marami ding, especially ngayon, sa ating Kalamba, sa lugar ng ating sa Kalamba, Kabuyaw, at mga karating pa natin ng mga lugar dito sa Laguna, ay talagang nagkakaroon na tayo ng mas mahigpit po na pagpapatupad ng community quarantine dahil nga po tumataas yung bilang ng ating infected. So, ngayon, ang akin pong, bago po natin talakayin ito, sa akin pong panawagan sa lahat, kailangan po nating mag-cooperate. Please, we need to cooperate, no? Kung hindi po to panahon na magiging bayani ka, kung hindi naman ikaw ay binigyan ng hindi ka authorized na maging part of it, no? So kung may itutulong po tayo sa simple nating mga kapamaraanan, okay? So meron tayong natanggap, pero ano ang feeling ng yung natanggap nung natanggap mo yon, no? Sa ayuda ng gobyerno, ano ang pakiramdam mo? Anong assurance ng iba na hindi pa nakatanggap? So,
mapapansin nyo, itong mga bagay na ito, kung masyado mo siyang didibdibin talaga, kasi nga walang-wala eh, no, tawag niyan, masasaktan ka talaga, no? Magagalit ka, maiinis ka talaga kung talagang didibdibin mo lang ng mabuti, no? Pero tingnan po natin yung other side, no? Dahil sa ito nga nararamdaman natin, we try na talagang umapila kung ano man kailangan natin, na kailangan natin ng mga pagkain, o kailangan nating bumili, no? Let's go beyond doon sa normal na situation na yon, no? Tingnan natin, no, kung ano ang si Lord ba nagagalit, no? Kanino siya nagagalit, no? So ngayon, pag tayo mga Kristiyano nag-react ng hindi rin tama, of course hindi matutuwa ang Diyos, no? Kaya bibigyan natin ng mas biblical na pag-unawa. Ano ba dapat natin talagang respond? Okay, ngayon ikukumpara po natin yung ating natanggap na kung ano man yung natanggap natin na tulong sa halimbawa kung ikaw ay nakatanggap ng COVID, yung mismong COVID yung natanggap mo. So of course walang matutuwa, tama po ba? Yung mga nagkaroon ng sintomas o nagkaroon, infected sila ng virus na ito, nakikita ko yung takot, yung pangamba, no? Nakita ko nga yung sa, I think, China or Italy ba yun, na nilalabas yung namatay sa isang van, nasa loob ng van, yung pamilya nasa labas lang, balot na balot pa sila. So, hindi man lang nila nasilayan yung kanilang mahal sa buhay na namatay. Yun ang pinaka masaklap dito sa COVID na ito, na lalo na tayo mga Pilipino, pag tayo'y namatayan, di ba, halos isang linggo, nakikiramay tayo, no? Ganun natin kamahal ang bawat isa sa atin, ang ating mga mahal sa buhay. Pero ito pinakamasaklap, no? Na hindi man lang natin masilayan yung isang mahal sa buhay pag sila ay nabawian ng buhay dahil sa COVID na ito. So, walang mangangarap dito, no? Kaya nga po, nagigpit ang ating pamahalaan. So, ngayon, kaya titingnan natin na mas nakakalungkot ngayon sa Amerika dahil sila ang pinakamataas na may kaso. So, the more na meron kang mas maraming kaso, the more na mas maraming chances ng death, no? So, let's pray na sana mas maraming gumaling sa kanila. Mayaman naman silang bansa, pero of course, wala to ngayon sa kayamanan, no? We pray na ang Amerika naman ay is a Christian nation. So, we pray na pakikinggan sila ng Diyos. Pakikinggan ng Diyos yung ating mga panalangin sa lahat ng mga infected. So, dito sa Pilipinas, of course, concerned tayo sa ating mga mamamayan. No, ayaw natin na makatanggap nito, no? Pag may nagregalo sa iyo nito, of course, wag mong tanggapin, no? Ito yung feeling mo ba na hindi ito. So ngayon, ang tao nagkakaroon ng major na iniisip, no? Nakita ko 3 major na iniisip ng tao. Okay? Number 1, hindi madapuan ng COVID. Yun yung iniisip ng tao ngayon. At gumaling yung mga may sakit. Tama po ba? Yun yung iniisip ngayon. Huwag tayo madapuan at sana yung mga dadapuan ay gumaling. Yun yung mindset. Major mindset ngayon. Pangalawa, mindset ng mga tao ngayon ay kailan darating ang pagkain at ayuda ng gobyerno. Tama po? Yun yung pangalawang major. Kailan ba yun dadating? Sa pangkaramihan. Kasi mga mayayaman, of course, ang iniisip nila ay bumili ng marami at mag-imbak sa bahay. Tama po? Mag-imbak sila sa bahay. Pero yung mga ordinaryong kagaya natin, of course, kailan darating yung ayuda? Tapos, pagka bibili ka, hindi ka rin
pangmaramihan kasi kailangan mong pagkasyahin lang yung meron ka. Tama po? So, yan po yung pangalawang major na iniisip ng karamihang tao. Pangatlo, milagro mula sa Diyos. Tama po? Yun yung iniisip, sana magmilagro ang Diyos. Anong milagro ang inaabangan ng tao? Anong milagro ang hinihingi ng mga tao sa Diyos? Of course, unang milagro, huwag madapuan ng COVID at yung may sakit, gumaling. Tama po? Yun lang yung milagro na yun. Ibig sabihin yung milagro, yung dalawang pangailangan. Pangalawang milagro, sana Lord, dumating na yung ayuda ng gobyerno. No, yung pinangako ng gobyerno, sana po dumating na. At, kumbaga yung ibang na, sana po yung nabigyan na ng konti ay madagdagan. Yun po mga milagro ngayon na iniisip ng tao. So, ibig sabihin, nakakalungkot mang isipin na ang thinking ng tao ay nandoon talaga sa ngayon ay security ngayon. Yung bang maligtas ka lang sa COVID, makakain ka lang sa araw-araw. So, pagka doon lang ang mindset mo, nakakalungkot po yun. No? Nakakalungkot po yun. Kasi, ang reality ng buhay natin ay whether di ka man tamaan ng COVID, pero darating ang pagkakataon na matatamaan din tayo na magkukos sa atin ng kamatayan. Hindi man COVID, last year, October, si Papa, walang sakit, malakas, walang COVID, pero natamaan, nabangga ng van. So, see, life is very, very short. Life is, maraming uncertainty sa buhay natin. Kaya po, sana unawain po natin itong ating pag-aaralan ngayon. No, na, let's go beyond. May binibigay ang Diyos sa atin. Sabi ng Romans chapter 5, verse 11, sabi niya, now we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ. Dapat may attitude ka ng rejoicing. No? Kahit mahirap, alam ko po mahirap magkaroon ng masayang puso. No? Yung bang kampanting puso sa pagkakataon nito. Pero sabi ng Panginoon po yan, through whom we have received, okay, nakatanggap ka ng atonement. Okay? Ngayon, isang Kristiyano, naging Kristiyano siya or sinasabi niyang Kristiyano siya, pero hindi niya nauunawaan ito. So parang sabi niya, ano ba yung atonement? Ano ba yung reconciliation? Ano ba ibig sabihin nun? So, sa akin, paano ka naging Kristiyano kung hindi mo ito nauunawaan? Okay? Ito yung pinaka best na gift ni God. Nung sinabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave. No? There's a gift. He gave. Binigay. Tanggapin mo. Kailangan po nating tanggapin. No? He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Sasabihin natin, madaling tanggapin yun eh. Pero ano ba nakapaloob ng atonement? Ano bang meron doon sa atonement na yun? Okay, ano bang, para bang may natanggap ka ng ayuda sa gobyerno, anong natanggap mo? Ayuda po. Ano sa loob nun? Bigas, sardinas, ano pa? Noodles, no? Sa ibang lugar yata meron pang mga shampoo, sabon, no? Kompleto yata, no? Baka yung iba meron pang mga cake, may pizza pa yata, no? Yung mga natanggap nilang magaganda, no? Kung sa atin ay bigas lang, at saka kung ano lang yon, sardinas, ay okay na rin yon, no? Alam niyo po, ako kampante po ako dahil ang Diyos po natin ay naghahanap lagi ng hustisya. Okay? Si God is a God of justice. No?
Sabi pa nga niya sa Amos chapter 5, now let justice flow. So, si Lord, kung tayo po ay naghahanap ng hustisya, si God naghahanap ng hustisya. Huwag po kayong mag-alala. No? Hayaan niyo po si God magtrabaho sa trabaho niya. No? He can do everything. He loves His children. No? Hindi niya hayaan yung mga anak niya ay pababayaan niya. So, kung may galit ka ngayon, kung meron kang pag-aalala ngayon, kung meron kang, kung ano mang saloobin mo, sinasabihan ko po kayo ngayon, na ipaubayan nyo sa Diyos ang inyong mga nararamdaman ngayon. No? Gawin po natin yung mga dapat natin gawin in our simple ways. Na huwag po tayong tumunganga lang din kung mayroon naman tayong magagawa kahit mga maliliit lang na bagay. Okay, so kung tinanggap mo na ang Panginoong Jesus o tinanggap mo yung salitang atonement, ano bang nakapaloob nito? Okay? Dapat po ingatan nyo kasi siyempre, hindi binibilang nga po lahat ng natatanggap natin eh. Tama po? Sino dito nakatanggap ng sahod? O meron. Ngayon, binilang nyo po ba ang sahod nyo? O binibilang po yon. Lahat po ng natatanggap, binibilang. Kaya dapat alam nyo po kung ano yung natanggap nyo mula sa Panginoon. 1 John 1:9, sabi niyo, John 1:12, sabi niya, sa lahat ng tumanggap at nanampalataya sa Kanya, binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Biruin mo, nung tinanggap mo si Lord, binigyan ka ng karapatan. So, yung karapatan na yon, binasa mo ba? Hello? No? Binasa mo ba yung karapatan mo? Baka hindi naman. Ano ba karapatan mo? Kaya nga, halimbawa, pag ikaw ay nasa human rights, alam mo dapat ano ang right mo. Tama? So, yung karapatan mong maging anak ng Diyos, basahin mo po, kapatid. Pastor, ano po babasahin ko? Ito, salita ng Diyos. Ito yung karapatan mo. Ito yung dito nakalagay ang lahat ng karapatang meron ka mula sa Diyos. Lahat ng binigay ng Diyos sa atin, nandito na po. Okay, alamin niyo po yun. So, yung word na atonement lang mismo ay meron po sa Romans chapter 5 verse 1 hanggang 11. So, I think nandito na po lahat, no? Kaya dito lang ako kumuha ng mga verses. So, ready na po ba tayo? Isulat niyo po dyan, mga kapatid. Ito yung gustong ibigay sa iyo ng Diyos. No? Na atonement. Okay. Ano nga po pala ang atonement? Of course, ang other translation is reconciliation. Sa Tagalog po ay pakikipagsundo o pakikipag-ayos. Okay? Or sa pinaka-latest natin na lengguwahe ay pakikipagbati. Okay? Bati na ba kayo? No? So actually, itong word na atonement or reconciliation, kakaiba dahil si Lord ay nakipagbati sa atin na tayo'y makasalanan. Tayo yung mga offender eh. Tayo yung mga gumagawa ng kasalanan eh. Tayo yung hindi sumusunod sa Kanya. Tayo yung reklamador. Tama po ba? Tayo yung mga walang pananampalataya. Tayo yung laging nagdududa sa kakayanan ng Diyos. Lagi tayong kung ano mang iniisip ng tao. Tama po? Pero si Lord pa nakikipagsundo sa atin. Si Lord pa nakipag-ayos sa atin. Si Lord pa yung mismong nag-effort na makipagbati. He did everything na tayo lang ay mailapit sa Kanya. So, nakukuha niyo po ba yun? Na dapat tayo nga gusto makipagsundo sa Diyos eh. Pero si Lord ang gumawa ng effort para doon. So ngayon, when you do your step, na Lord, makikipag-ayos po ako sa inyo, makikipagsundo po, makikipag-reconcile po ako sa inyo. So, that is the best moment na sa buhay na pwede mong maranasan. Okay? Pwede po nating maranasan. Bakit po? Kung nakaranas kayo ng meron kayong naging kaaway, tapos nakapag-usap kayo, and then nakipagsundo kayo, ibig sabihin nakipagbati na kayo. Di ba? Ang sarap sa feeling, no? Pag hindi kayo okay sa isang tao na yon, ang dami mong iniisip na kung ano-ano.
no, doubts. Minsan sinisiraan pa natin yung tao. Minsan nakakapag-isip pa tayo ng mali. Minsan iniisip din natin baka siya nag-iisip ng mali, no? So sa atin hindi maganda. So pagka hindi kayo okay, many bad thoughts or things that will happen, no? Tingnan nyo na lang yung mga bansang hindi magkasundo, no? Okay ba sila? No. There will always war, no, against. Ngayon si Lord, sabi ni God, sabi ng Ama, ayaw ko na ng away sa tao, no? Ayaw ko na ng away. I want peace sa tao, no? Ngayon itong pandemic na ito ay it's part of God's ultimate plan na ang tao ay magkaroon ba ng kaisipan na sana ay masyado siyang busy ngayon, may pagkakataon siya na in His silence, sabi niya, be still and know that I am God, sabi ni Lord. Okay, so ngayon, number 1 ay makikita po natin sa verse 1. So, babasahin ko po ang verse 1. Sabi niya, therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Ang una po dyan ay justified by faith. Justified by faith through Christ. Ang word na justified ay just, no? Yun yung ginawa kang banal ng Diyos. Hindi dahil mabuti kang tao. Hindi dahil mabait tayo at doon tayo naging banal. No. We are justified by faith. Nung araw na nananampalataya ka sa Panginoon, ginawa ka niyang just. Ginawa ka niyang banal. Okay? Kasi po, pag wala yung effort ni Lord na siya ang gagawa sa iyo ng banal, magmamalaki ang tao. No? Sasabihin niya, naalala niyo po yung isang disciple, isang gustong maging disciple ni Lord. Sabi, Lord, ano po ba ang gagawin ko para makapunta ako sa kaharian ng Diyos? So, tinest siya ni Lord. Sabi ni Lord sa kanya, gawin mo ang 10 utos ng Diyos. Sabi, Lord, ginawa ko po lahat yun. Sabi niya, bait naman ng taong ito. 10 utos, wala siyang sablay. No? Ano sabi ni Lord? Sige, ibenta mo lahat ng ari-arian mo. At bigay mo sa mga mahihirap, tapos sumunod ka sa akin. So, medyo hindi niya nakinaya. Tama po? So, ibig sabihin, ang righteousness, yung justification, na pagiging banal, kailangan mong iset aside lahat ng nagawa mong sa feeling mo tama. Hindi mo pwedeng i-credit sa'yo. Amen po ba? Huwag mong angkinin yun. Lord, ginawa ko naman to eh. Kaya nga po yung mga matatagal ng Kristiyano, kaway-kaway po dyan, mga matatagal ng Kristiyano, mga 10 taong ka ng Kristiyano, 20 years ka ng Kristiyano, paalala lang po ay lahat ng nagawa nating tama sa Diyos, pag yan ay inangkin mong sa'yo, sablay ka na. Wala po tayong pwedeng ipagmalaki sa Diyos, sa Panginoon. No, He deserved all the glory and honor and praise. Sa Kanya lang po lahat yun. So once may nagawa ka sa church, nagawa ka sa ibang tao, may nagawa kang tama sa ibang tao, kapag-share ka, it's not about us. It's about the grace of God in us. It is because the Holy Spirit is in you, and the Holy Spirit is speaking through you. It's not you, but the Holy Spirit that is in you. Amen? Wala po tayong dapat i-credit doon. So, number 1, justified by faith. Okay po? So, just na po tayo. Every time we commit sin, you just ask the Lord's forgiveness. Yung totoo. No? Alam naman ng Lord na sobrang mahina tayo. But, we need, sabi nga ng isang nabasa ko, na pag ikaw ay Kristiyano, nagkakasala ka. Pero, sa loob mo, deep inside you, you want to be a better person.
Gustong-gusto mo yun na hindi yun manatili sa'yo. Gusto mong patuloy ka pang mabago. Okay? Yun yung mga Kristiyano. No? Pero pagka hindi Kristiyano, wala sa kanila yun. No? There is something conscience na out of this world or kung ano man yung conscience nila. But hindi kagaya po sa atin. Meron tayong banal na espiritu sa loob with us who will continue knocking us. Number 2, sulat niyo po ay we have peace with God. No? Verse 1 pa rin po yun. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. So, ang word na peace, ibig bati na tayo, peace. No? Yun po yung na-build yung friendship. No? Na-build mo yung friendship mo sa Diyos. So, sa atonement, hindi ka lang ginawang just ni God through Christ, ginawa ka pang friend. No, sabi ni Jesus you are no longer a servant, but you are a friend. No? So, gustong-gusto ni Lord yun na may peace, may friendship na nabubuo sa inyo. So, somehow, young people, ito po ang aking panawagan. Alam ko mga kabataan mahilig sa friendship. No? They are very close with friends. Kumbaga, you love your friends. Kahit nga, ang iba nga, more than their parents. Mas mahal nilang mga kaibigan nila kaysa sa kanilang mga magulang. They need friends. No? Kaya nga, pagka once na may grupo na nambuli sa kanila, ang ibang mga kabataan, if they found themselves without friends, ang iba, nawalan Diyos, nagpapakamatay. No? So, napakahalaga na maunawaan po natin na friendship is important. Kaya po si God gustong mangyari sa atin yun. Start your friendship with God. No? Pastor, paano po yun? Sabi ng Bible, sabi ng Matthew chapter 28 verse 20, sa dulong part noon, sabi noon, I will be with you, sabi ni Lord. So, nandyan lang siya sa atin. 2 or 3 gathered in my name, I am in the midst of them. So, why not make friends with the Lord, no, and the Holy Spirit? Greater is He that is in you than he that is in the world. Now, have friendship with God. Kung iniisip na yung tao, parang nababaliw na yata to, parang wala namang kausap, pero nagsasalita at masaya. Hindi nila alam na we are speaking in our spirit. No, ang spirit kasi hindi mo nakikita yun. But deep inside you, you can feel it. No, kaya mo siyang i-embrace, kaya mo siyang maramdaman. So have friends with God through Christ and our Holy Spirit. So, meron na po tayong dalawa. Pangatlo, in verse 2, through whom we have gained access by faith into the grace into this grace in which we stand now. Ano yung una? Ano yung sinabi dito sa pangatlo? We have access with God. Alam niyo yung word na access is napaka-importante ito sa atin dahil kagaya ngayon, kung wala kang load, hindi ka makaka-access dito. Wala kang connection. No, wala kang makikita. No? 'Di ba? So, kung meron kang access, may load ka, makikita nyo ako. Diba? So, makikita nyo na naman ako ulit. So, marami kayong nakikita pag once na you have an access. Tama po. So, there is beauty in the word of access. Meron kang, you can explore. You can see things yung hindi mo nakikita. Tama po. So, when we have access with God, marami i-reveal si God sa iyo. Tama po. Marami siyang i-reveal. Marami siyang ipapakita sa iyo. So, yun pinaka-exciting doon. No? Actually, nakita ko na pag si Lord may ipinakita sa iyo personally, hindi yun ang pinapakita sa ibang tao. Bakit? Iba-iba naman yung gusto rin natin makita eh. Tama po? Iba-iba yung personality natin. No, halimbawa ako,
gusto ko ng basketball, gusto ko ng boxing, kung anumang ano dyan. So, pagka may load ako, madalas, pinapanood ko yon. Nakaka-access ako doon. Pero yung iba naman, halimbawa si Pastora, so, iba naman yung kanyang mga gustong tingnan. No? Kasi nga, yun ang gusto niya. Yun ang nagpapasay sa kanya. So, it's part of being you. Doon ipinapakita ng Lord sa iyo. Okay? So, napapansin nyo, halimbawa, maraming mga verses sa Bible, maraming mga verses or mga inspirational na mga nakikita natin sa Facebook or sa YouTube. Pero, iba-iba yung ating, mas gusto mo tong isa, mas the-bless ka dito. No? Mas parang akma sa akin to. So, that's how you will be given na opportunity when you have access with God. No? Yun lang dinggin tayo sa ating mga panalangin ng Diyos. Napakatindi na po nun. No? Kasi maraming verses sa Bible, lalo na sa Old Testament, na sabi ni Lord, hindi ko sila pakikinggan. Si Lord mismo, ang Ama mismo ay hindi nakikinig sa atin. Okay? So, yun po ang nakakalungkot. No, yung hindi ka pakikinggan, yung sa Amos 5. Sabi ni Lord, I will not listen to the music of your harp. Sabi niya, pati yung pagkanta natin, pagtugtog natin, ayaw niya pakinggan. May pagkakataong gano'n. No? Pero, when you have access with God, napakaganda po niyan, kapatid. So, anong dapat po nating alalahanin? No? When you have access with God, hindi na tayo pababayaan. Amen po ba? Hindi na tayo pababayaan. Huwag kayong mag-alala. Chill lang po kayo. God is working. God is doing His job sa pagkakataon ito. No? Halayaan po natin si Lord na magtrabaho. No? Of course, ito pinakamaganda ngayon. Yung ating mundo, nabawasan ng pollution. No? Talagang, of course, this is part of His creation. So, para mag-sustain ang earth for us na nandito dito, kailangan may pahinga ang mundo. Hindi na nagpapahinga ang earth eh. No? 24 hours. No? Bugbog sarado ang mundo, ang earth, dahil sa mga tao. So, let's go to number 4. Verse 2 pa rin. And we have rejoiced in the hope of the glory of God. Meron tayong rejoicing in the hope. Yung pag-asa, no? Dapat nandun lagi yun eh, no? Because dumadating sa point natin na parang wala ka ng pag-asa eh. Tama po? Sabi, naririnig ko kahapon bumili ako sa grocery doon sa Walter, na pumila ako ng alas 2 bago mag alas 12. Tapos natapos ako sa pamimili ng alas 2:15, mga ganon. So gaano kahaba yung pila na yun. So habang nakapila, meron akong naririnig na mga sabi ng isang nanay, ang haba naman ng pila, gutom na ako, mamamatay na ako sa gutom. Wow ha? Ilang oras lang yun, mamamatay na sa gutom. Talaga niya natiis, bumili siya ng Jollibee. So, nakakamatay yung gutom, sabi nila. So, pero sa totoo lang, hindi naman. Okay? Hindi siya nakakamatay ng yung gutom lang. Pero kung gusto mo talagang mamatay sa gutom, ay mamamatay ka. Pero if your mind will teach you, kumbaga, your mind will say na, ano lang to, si Lord nga, 40 days, hindi pa namatay. Si Lord yun, baka naman yung mga 1 week, 2 weeks, hindi pa rin tayo mamamatay. May tubig pa naman eh. No? So, go beyond your trouble. Go beyond your, kumbaga, lumabas ka doon. Huwag masyadong stress ang buhay. No?
So, sabi nga nung isang post na nakita ko nagpa-panic buying na sila. Sabi nung isang nasa sa kalsada nakatira. Yan yung mga ugali ng mga mahihina. Mahihina daw. Sila walang makain na nga pero buhay pa rin. So, let's go beyond. We are Christians. So we are children of God. So, kailangan lumabas tayo. Panglima, glory in tribulation. Babasahin ko po ha. In verse 3. Not only so, but we also, verse 3, at Romans chapter 5, verse 3. We also rejoice in suffering. Okay, or tribulation, suffering. We rejoice in suffering because we know that suffering produce perseverance, patience. Ano daw? Pag meron tayong suffering, dapat we rejoice in our suffering. Ang hindi Kristiyano, hindi kayang mag-rejoice sa kanyang suffering. Amen. Hindi mo kaya yun. Pag hindi ka Kristiyano, hindi mo kaya yun. Mag-rejoice. Masaya ka na. Nagsasuffer ka na nga, masaya ka pa rin. Na parang imposible yun. Pero, kasama yun dito, mga kapatid. No? You rejoice in your suffering. Hindi po pwedeng ikaw Christian tapos wala kang kakayanang gawin ito. No, you have because God is with you. No? God is with you. You have the strength from God. Dahil ang suffering magpuproduce ng patience or perseverance. Magpuproduce ang perseverance ng character or experience. No? Yun ang may character ang mabibuild up sa'yo. Then, yung character, magpuproduce siya ng hope, pag-asa. Meron kang sa ugali mo na umaasa ako, Lord. No? Mangyayari din po ito. And hope does not disappoint us. No? Pag ikaw ay umaasa sa Diyos, hindi ka madi-disappoint, sabi ng Bible. Because God has poured out His love into our hearts by the Holy Spirit. Kasi daw po, sabi ng Bible, binuhos niya na ang kanyang pag-ibig sa ating mga puso. Wow! Lunod na lunod tayo sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Amen po ba? Lunod ka na sa talagang binuhos, poured out, talagang mahal na mahal tayo ni Lord. Ito yung nakita kong hindi ko kayang mag-argue yung bang i-argue kung mahal ba ako ni Lord. No, hindi ko kayang i-tawag niyan, idaan sa argument yun. Hindi kayang i-deny na mahal tayo ng Lord. So, Pastor, bakit tayo pinaranas ng ganito kung mahal tayo ng Lord? Ganito po death, ang kamatayan kasi is a way ni God na kunin ang kanyang mga anak at kunin yung bang ihinto na yung mga taong gumagawa ng masama. Yan ang purpose ng death. Halimbawa, may bata na matay. Pastor, ba't po ba hinayaan ng Diyos na matay yung bata? You know what, ang bata, sabi ng Bible, the kingdom of heaven is for these little children. Pag namatay ang bata, diretso langit. Sa kanila ang kaharian ng Diyos. Kaya kung may batang namatay mas maaga, kalooban ni Lord yun, kukunin siya. No? Ngayon naman, yung bata nabuhay pa, God has a purpose, bakit ka nabubuhay sa mundong ito? And you are given a chance na maging isang disciple ni Lord, na maging isang great leader ng Panginoon, na igagamitin ka niya as an instrument for His kingdom. Tama? So, kung meron mang sakit na ito ngayon, plano ng Lord yun. Alam mo, nagkasakit ka. Yung mga nagkasakit o nagkaroon ng ganon, anong purpose ni God? For you to stay and think and be still and pray and repent. Marami kang magagawa. Rethink. Maliligtas ka ba kung ikaw namatay sa COVID na ito? Pupunta ka ba sa langit o pupunta ka sa judgment? Pupunta ka sa impyerno? Think about kung anong idudulot ng COVID na ito. Tayo mga Kristiyano, ano ang tinuturo ng Lord sa atin nito?
in the suffering. Mananampalataya ka ba sa Diyos? Ha? Dati wala kang time sa Kanya, ngayon ba hindi ka pa rin magbibigay ng time sa Kanya? Kung ikaw ay kumbaga wala kang si Lord sa iyo ay para bang ano lang, parang tawag takip silim o ano man yan, ay baka ito yung time na magseryoso ka. Amen po ba? Magseryoso po tayo. Hindi biro ito, COVID na ito. Hindi biro. Last Sunday, nag-preach ako na si Lord nagbibigay ng mga sakit na matitindi. Nagpapadala siya ng gano'n. May pinaparusahan siya. Ano lang to para bang maliliit na parusa. Kasi talagang ang pinakamatinding parusa ay yung judgment na darating. So, masaya sa suffering. Sabihin niyo po yung mga kasama niyo sa bahay na magsaya pala tayo dahil nagsasuffer tayo ngayon. No? Tama yun, huwag tayo puro reklamo. No? Kung gusto niyo umapila po tayo na maayos. Okay po? So, manawagan po tayo ng pagkakaisa. Manawagan po tayo na tulong-tulong tayo sa lahat sa laban na ito. Sunod, we are saved from the wrath of God. Salvation from punishment. No, nung ikaw ay binigyan ng atonement, binigyan ka ng Lord ng kaligtasan sa kanyang parusa. Dito, sabi ng verse 6. So, you see, at just the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly. Verily, verse 7, very rarely will anyone die for a righteous man, though for a good man, someone might possibly dare to die. Verse 8, but God demonstrates His own love for us, in this, while we were still sinners, Christ died for us. No? Yung salvation na ito na si Lord namatay, while we are still sinners, nung time na nasa kasalanan pa tayo, si Lord namatay na. No? Ibig sabihin, alam ng Diyos na makasalanan tayo. He is the same yesterday, today, and forever. He is the Alpha and Omega. Alam ni Lord yung kasalanan mo dati, alam ni Lord yung kasalanan mo ngayon, at alam ni Lord yung magagawa mo pang kasalanan. Pero kahit na alam niya na yon, He still died for you. So, we just cooperate with the Lord. No? Alam ko po, babaguhin tayo ng Panginoon in His perfect time. So, we have salvation from punishment. Ililigtas tayo ng Lord ng alam niyo yung punishment na ito is, I think it will be safe to say na ang punishment na ito, hindi man ito yung impyerno, hindi pa. May iba pang punishment eh. So, kagaya ng Great Tribulation, no? Salvation doon is yung kukunin tayo ng Lord, no? Iiwas tayo sa Great Tribulation. So, ito yung isang salvation na iniiwas tayo ng Lord. Kung ngayon ay safe ka, iniwas ka ng Lord sa sakunang ito. Amen? Binigyan niya tayo ng gano'n. Ngayon naman, kung yung mga merong infected na dapuan, pinapakita ng Lord sa iyo kung paano ka mananampalataya that He is your healer. He is your miracle worker. Promise keeper. Gusto ni Lord na mailagay sa puso mo na si Lord ang dakila mong manggagamot. Amen. Yan ang pinapakita ng Lord. Paano kanya gagalingin kung wala kang paano kanya pagagalingin kung wala kang sakit? Tama? Hindi mo mararanasan na siya ay manggagamot kung wala kang sakit. So God is beyond beyond our thoughts. Okay, and then lastly, I saved by eternal life.
It is found in verse 10. For if, when we were God's enemy, we were reconciled in Him through the death of His Son, how much more, having been reconciled, shall we be saved through His life? Shall we wait lang. Having reconciled, shall we be saved through His life? Ibig sabihin, naligtas tayo sa pamamagitan ni Kristo. Save po ang ginamit dyan, kapatid. Pag save, may ed, tapos na. Okay? God has given you an assurance that you are already saved. Nung tinanggap mo ang Panginoon, you are perfectly saved. Meron ka ng key. Sana wag mong sayangin. Sana wag po natin sayangin. We are saved. Ibig sabihin, you have an eternal life. Kaya sabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Eternal life. Okay, so sana po ay pag-aralan niyo po ulit ito, sabi niyo mga tahanan diyan. Tingnan niyo po mabuti na iyon ang binigay ng Lord sa iyo. Yan po ang dapat nating tanggapin. Atonement. Kung hindi mo pa natatanggap ang atonement, receive the atonement and reconciliation na binibigay ng Lord sa iyo. Gusto niyang maging okay kayo ni Lord. Ngayon naman po, kung natanggap niyo na po yun, unawain niyo po ano ba nasa loob ng atonement. Ano po ba nasa loob nito? Baka kasi hindi niyo po naunawaan eh. No? Hindi niyo po naunawaan kung matindi pala yung binigay ng Lord sa iyo. Kaya, dapat hindi tayo magiging kumbaga, baliwala lang. I hope and I pray that after this pandemic, people will stand and they will be brave enough na gagawin ang kalooban ng Lord. Yung sinabi ni Lord na go and make disciples, kaya nyo na pong gawin yun. Hindi yung puro takot, puro pangamba, puro comfort zone, puro trabaho, puro kain, puro pasyal, puro kung ano na lang doon. And you have neglected the very important mandate ni Lord na ibinaba sa atin ng mga disciple niya bago siya umakyat sa langit. You should not forget, because yan yung nakapaloob sa atonement, salvation. No one will be saved unless someone will speak. Tayo yung magiging instruments. No? Si Lord nagsalita at nagkaroon ng disciple. At yung mga disciple na yun nagsalita din sa gospel para yung iba ay makarinig, maging disciple din. Then you have heard the word of God, natanggap mo yung salita ng Diyos, pero ayaw mong gamitin yan, ayaw mong mag-disciple, takot na takot kang gawin yun. No? Ngayon, tinawag ka na ni Lord na magpastor, why not? Stand. Meron kang burden magpastor, then sabihin mo sa mga leader mo, I have a calling to be a pastor. Kailangan po yun eh. Hindi po pwedeng tago-tago ka na lang dyan. Baka after this COVID na ito, babalik ka sa comfort zone mo. No? Pasyal-pasyal na naman. Puro pasyal. Walang discipleship. Walang maling mindset. Parang hindi tayo natuto sa binibigay ng Diyos sa atin ngayon. So, reflection. Verse 11, yung ating pinaka-verse. Sabi niya, hindi lang dahil binigyan tayo ng buhay, habang buhay. Sabi niya, not only is this so, but we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have received atonement. No? Magiging masaya po tayo dahil nakatanggap ka ng atonement. No? Yung atonement na yun, yung natanggap mo na yan, kailangan po natin pagyamanin eh. Amen? Hindi po pwedeng sa'yo lang. Dapat po yung atonement na yan ay kagaya po sana ng COVID.
na nakakahawa. You have an atonement. Yung someone na yan may atonement, nahawaan mo siya, nagkaroon siya ng atonement. Yung isa naman, nahawaan din ng isa, may atonement na rin siya. So sana ganun, yung epekto ng COVID, sana ganun din sa atin. Yun itong, yung atonement na ito. Spread, massive salvation. No? Na matatanggap nila ang kaligtasan. And they will become a true disciple of our Lord Jesus Christ. Tama po. Biruin niyo po ang COVID na pag dumapo sa isang tao, lahat ng microorganism or kung anumang meron din cells will submit to the authority of the COVID. Kaya nakukonquer niya ang body ng tao hanggang sa talagang mamamatay ang tao. Matindi yung influence ng COVID eh. Matindi yung kanyang yung bang rapid paghawa. Why not we can do it after this one na ma-destroy ito in the blood of Jesus, na ma-destroy ang COVID na ito, then papalit dito is yun namang pandemic ng atonement, the influence of atonement, yung bang magbibigay sa atin ng dagdag pa na opportunity that we can share the gospel of our Lord Jesus Christ. So, kailangan unawaan po natin yung mabuti ang atonement. No? You have received, kung ano man yun, ang the right. Ito po yung right mo. Basahin po natin mabuti. Tanggapin mo ito ng buong puso. No? Full-heartedly. Sa trabaho ka, you carry the vision. Nasa school ka, you carry your vision. Nandun ka sa business mo, you carry your vision. The vision of our Lord Jesus Christ. Nasa church ka, lalo na. You carry the vision of our Lord Jesus Christ. Next, pagyamanin mo ito habang nabubuhay ka pa sa mundo ito. Remember, ang salitang atonement ay mas higit pa sa COVID-19 at sa ayuda ng gobyerno. Amen po. Sana po may malaki po yung natutunan natin sa umagang ito. I pray na, especially yung mga leaders natin sa church, someday or one day, magtatanong ako sa inyo kung ano po yung atonement. Ano ang pagkaunawa mo sa atonement? Did you really understand your own atonement na galing sa Panginoon? Because dapat ipaglalaban mo yun. Kailangan kaya mong i-defend yun. No? Kaya mong pagyamanin yun. No? Kahit sino pang pwedeng manggulo sa utak mo. But you are sold out. That I am redeemed. I am reconciled with God. I am justified. I am restored. I am healed. No? Kasama po lahat yun. So I am saved by the grace of God. So I know and I pray na marami po tayong natutunan sa umagang ito. Salamat po sa inyong panunood, and you will continue to pray every 10 a.m. meron po tayong group prayer, no? Meron tayong sabayang pananalangin, no? At yung mga leaders nyo po magsisend sa inyo ng mga prayer items po natin, prayer request po natin. So, and then you can send your prayer requests, no, sa ating messenger para po may panalangin po natin ang mga prayer request po ninyo. So, be excited po sa pagtatapos ng COVID-19 na ito, and we declare na mas maaga po matatapos at hindi po tayo magaya sa Amerika, sa iba pang mga bansa, no? And I know ang mga Pilipino ay magkakaisa at makikinig po sa ating pamahalaan sa lahat ng instructions. So, God bless po sa ating lahat at tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa oras po na ito. Salamat po sa salita at mensahe mo, Panginoon, sa amin na yung binigay sa amin, Lord God, sa umagang ito. Lord, this word atonement, reconciliation, Lord God, ay napakaganda po, Panginoon.
Kaya po Lord, dapat ito po namin pangalagaan. Sa lahat po nung hindi pa nakatanggap Lord nito, dalangin ko sa mga oras na ito, natatanggapin po nila Lord God, ang gift Lord God of atonement na nanggagaling sa inyo. Lord, that they will just receive our Lord Jesus Christ as their Lord and Savior. They will repent in their sins and they will start, Ama, na gawin ang sentro sa kanilang buhay ang aming Panginoong Jesus. Father God, I pray that they will come into their conscience and their spirit, Lord God, that they will seek you. They will seek salvation from you. At ikaw po ang magiging sentro at kanilang priority ng kanilang buhay. Salamat po sa pagkakataong ito. At pagpalain niyo po kami na may apply po namin ang aming natutunan sa umagang ito. Ito pong aming samot panalangin, tinataas sa pangalan ng Jesus. Amen. God bless po sa ating lahat. At lahat po ng mga kakilala niyo pong nangangailangan o wala na pong mga bigas o ulam. Kung meron naman po kayong extra, mag-ambag po tayo. No? Huwag po tayong mahiyang mag-share. No? And then, you just send message po kung ano pong pangangailangan. And I will try to contact everyone na tutulong po sa atin, lalo po sa ating mga kapatiran. Salamat po. God bless us all.